6 na beses nang inaudit ng European Maritime Safety Agency o EMSA ang Pilipinas, pero hindi pa rin daw sumusunod ang bansa sa lahat ng standards of training, certification at watchkeeping for seafarers. Kaya babala ng isang kongresista, nasa 80,000 Pinoy seamen ang nanganganib mawalan ng trabaho kapag hindi pa rin lumusot ang Pilipinas sa international standards susunod na audit deadline sa October 30. Patuloy na nag-uusbungan na para mga kabuti itong mga training at ating mga marino ay nagbabayad ng malaking halaga para dito at ang nangyayari hindi naman pala compliant. Mawawalan na ng kabuhayan ang libo-libong marine officers, mawawalan din daw ng 1 bilyong pisong OFW remittances ang ating ekonomiya. Ayon sa Masters and Mates Association of the Philippines, isa sa mga karaniwang problema ang kawalan ng katibayan na may kakayahan ang mga Pinoy na magmaniobra ng barkong hindi bababa sa 500 gross tonnage. Ang ugat raw nito, ang napakaraming maritime schools sa Pilipinas na wala namang kakayahang magbigay ng sapat na training. Kung mababawasan po ang eskwelahan at makapagdadagdag tayo ng barko dito sa domestic ng isang structured program, ako po'y naniniwala na tayo po ay makalulusot doon sa tinatawag na EMSA audit. Si Mark, 3 taong nag-aral para maging marino, pero nahihirapan siyang makakuha ng shipboard training o training sa barko na kailangan para magkaroon siya ng Certificate of Competence. Ang daming kakompetensya kasi po ang dami rin pong graduate. Minimal lang po yung chance na makapasok kasi nga mas pinaprioritize po yung may backer. Sabi ni Marina Administrator Ray Guerrero, kailangan magdoble kayod para malampasan ang hamong ito. Hinihikayat niya ang lahat ng ahensya at paaralang may kinalaman sa issue na gawin ang kanilang bahagi para matugunan ang mga obserbasyon ng EMSA. Jam Cesante Cayco, GMA News.